Kumakain ka ba ng papaitan? Pwes, patitikim ko sa'yo ang papaitan ni Enrico. Bago ko makalimutan ng lahat, at binabati ko ng happy birthday si Nika. Ngayon ang celebration ng birthday niya, post-birthday celebration niya. Kaya siya nagpaluto ng kare-kare sa akin. Welcome back to our channel. Andito na naman tayo para magluto ng kare-kare. Kasi may nag-request na isang birthday celebrant na ka-workmate namin. Magluluto ako ng kare-kare. So, since na naka-ready na lahat ng aking ipiprepare na kare-kare, meron tayo dito yung pata ng baka, mixture ko ng kare-kare, bawang at sibuyas. Konti lang yung ano ko, ito yung pechay, pero konti lang, sitaw, fried talong, at saka yung beef. So, ayan yung mga ipiprepare ko para sa kare-kare. So, mamaya, samahan nyo ako kung paano ko i-prepare ang kare-kare. Babalikan ko kayo ulit kasi magluluto tayo din ng bagoong katerno ng ating kare-kare. So, susutay na tayo ng bawang. So, ayan. Sutay tayo ng bawang. Ayan, bawang. Sutay tayo ng bawang. So, haluin natin maigi yung bawang kasi para hindi siya masunog. Pangit kasi yung medyo sunog yung bawang. Ayan, so kailangan natin haluin maigi yung bawang. So, para hindi siya masunog. So, medyo kailangan golden brown siya ng konti. Pero hindi naman yung sunog na sunog, guys. Kasi papait yung lulutuin ninyo pagka ang bawang nyo sunog na sunog, di ba? So, kailangan konti lang yung ano niya, yung pagka golden brown. Tapos, ilagay nyo na kaagad ang sibuyas. So, hinati ko yung aking bawang at sibuyas. The rest, gagamitin ko naman sa aking bagoong, ginisang bagoong. Alam nyo guys, dito kasi sa Saudi, meron na kami nabibili na ready na bagoong. Parang ganito siya. Ayan. Actually, ready na bagoong na siya, no? Pero, ang ginagawa ko kasi dito, sinusutay ko ulit siya sa garlic para mas ma-enhance yung lasa ng bagoong. 'Di ba kasi guys, masarap sa atin sa Pilipinas yung bagoong na maraming bawang, toasted garlic, nakakapagpalasa siya lalo sa kare-kare. So, mamaya gigisa ko ulit yung bawang para mas malasa siya. Ayan. So, ngayon, since na saute ko na tong bawang at sibuyas, medyo konting translucent yung sibuyas para bago nyo ilagay yung beef ninyo. So, ayan. Igisa muna natin. Tapos, ilalagay na natin ang ito muna. Yung pata. Wait lang ha. Hindi kasi siya bigay ko lang yung pata. Kasi galing ito sa rep. Ayan. Guys, ito. Bali, kagabi pa lang, prepare ko na itong mga baka. Pinakuluan ko na ito, pressure cooker ko na. Yung pata at saka yung beef. Tapos, nilagay ko siya sa rep para at least ready to cook na lang siya today. Kasi kung ngayon ako magpapakulo, kulang na sa oras. Guys, habang sinusutay ko siya sa bawang, sibuyas, nilalagyan ko rin siya ng patis. So, para kahit pa paano magkaroon na siya ng lasa. Pero wag naman masyadong madaming patis, Kasi hindi mo naman kailangan maalat ang kare-kare. Unang-una sa lahat, meron kang bagoong. So, hindi mo kailangan maging maalat ang kare-kare. So, syempre, isusutay mo siya dapat sa patis para magkalasa lang yung beef mo, habang pinakukuluan mo siya or habang niluto mo siya. So, dapat malasa na siya. 'Di ba? Kaysa naman na wala siyang lasa yung beef mo. At least ito, kung isasalin mo yung broth nung pinagpakuluan mo, mas malasa siya. Okay guys? I will get back to you again para sa iba mga proseso ng aking pagluluto ng kare-kare. Nalagay ko na dito yung mixture ko ng kare-kare. So, nilagyan ko din siya ng glutinous powder para lumapot siya, no? So, hinahalo-halo lang natin kasi baka dumikit yung sauce niya sa ilalim, yung pinaka kare-kare niya, kare-kare mix niya. So, kailangan mo siyang hahaluin
para mag-corporate lahat. Narinig ko na naman yung corporate. Ano ba yan? Incorporated, brought to you by Charot. So, ayan. Haluin natin siya ng haluin. Tapos, medyo hinaan natin yung apoy para hindi siya masunog. Ayan. Alam nyo, uulitin ko guys, kapag magluluto kayo, dapat may kasamang pagmamahal. And bago ko makalimutan ng lahat at bago matapos ang ating vlog na to, binabati ko ng happy birthday si Nika. Ngayon ang celebration ng birthday niya, post-birthday celebration niya, kaya siya nagpaluto ng kari-kari sa akin. Hopefully, sana magustuhan nyo ang kari-karing niluto ko para sa birthday mo. Yan po, matitikman ninyo ang aking kare-kare. Ang kare-kare, masarap ito, masarap tong kare-kare ko kasi ano siya, may kasamang pagmamahal siya. Usually naman pag nagluluto naman kasi ko, ganun naman lagi, ano. Kasi syempre papakainin mo yung mga bisita o kung sino man. So dapat masarapan sila sa kare-kare mo, sa mga niluluto mo. Hindi man siya perfect, pero at least kahit paano, malalasap nila yung lasa at pagmamahal. Sasabihin nila, sarap naman na nagluto nito, Charot. So, ayun guys, medyo malapit-lapit na rin siya matapos. Titikman ko lang siya kung okay na ba siya. Para malasahan ko, no? Kailangan tinidor ang gamitin nyo sa sabaw, Charot. Syempre kutsara. Para malasahan natin. Kailangan natin tikman din yung mga niluluto natin para alam natin kung dadagdagan ba natin siya ng pampalasa or hindi na. Hindi ko malasahan. Ayan. So, tikman lang natin. Lasang peanut butter. Alam nyo guys, marami kong nilagay na peanut butter dito. Yung peanut butter, marami kong nilagay. Kaya masarap siya. Kasi, para mas malasa siya, no? Ayan siya, oh, guys. Oh, ayan, oh, diba? Sarap. Tapos may bagong, wow! Ano to? The best to. Paborito to ni Chad Kinis, kare-kare. Baka naman, Chad. Ito. May, nagluto akong kare-kare. Ayan, si Chad Kinis, paborito niya ang kare-kare. Kasi tuwing napapanood ko yung mga vlog ng mga Bex Battalion, naririnig ko lagi na paborito ni Chad Kinis yung kare-kare. Ayun. So, eto, nagluluto akong kare-kare. Hopefully, sana magustuhan to ng mga kakain. Magkaroon siya ng lasa, dinamihan ko yung garlic niya. Toasted garlic. Ganyan lang, guys. Ito na yung pangalawa kong lulutuin na putahe. Ito ay specialty ng mga Ilocano, ang papaitan. Pero paborito din to ng mga bakla, papaitan. Kumakain ka ba ng papaitan? Pwes, patitikim ko sa'yo ang papaitan ni Enrico. So, for sure, pag natikman mo ang papaitan ni Enrico, hindi mo makakalimutan. Ito ang mga paborito nyo lahat, papaitan. Oh, wait kayo ha, kasi magigisa na ako ng luya. So, unahin natin ng luya. Ayan. Unahin natin ng luya para mas malasa siya. So, unahin natin ang luya, guys. Kasi, ba't ko inunan luya? Para mas maging malasa yung aroma niya kasi, no? So, ayan. Unahin natin ang luya. Alam nyo guys, itong papaitan na to, iba kasi ako gumawa ng papaitan, kaso madalian lang tong paggawa ko ng papaitan kasi gabi na, past 6 p.m. na dito, no? Usually ako, pag nagluluto ako ng papaitan, sinusutay ko yung ginger, garlic, and onion sa butter. Tapos, meron akong mga sili na panigang. Sinasama ko yon para mas maanghang. Tapos, usually, sa Pilipinas, diyan kasi sa Pilipinas, ang ginagamit pampaasim kalamansi. The best kasi ang kalamansi kapag ka nagagawa ka ng papaitan. So, dito, ang ginagamit na lang namin yung sinigang powder. The same time, since ang father ko, Ilocano, mga tito ko, tiga Pangasinan, tiga Ordaneta, nagluluto sila ng papaitan. Alam niyo yung
yung parang ano ng kambing, yun ang ginagamit yata nila, yung sa tiyan ng kambing, no? Para pumait yung papaitan. Pero ako usually ito ginagamit ko apdo. Apdo ng bakla. So, yan ang gagamitan ko para sa wala ang papaitan. Mga bakla, abang kayo ha. Kasi alam ko, paborito nyo to. Pag sinabing papaitan, number 1 kayo mga Becky. Kasi alam nyo naman ang papaitan, once in a blue moon lang yan nakakain. So, watch lang kayo. Susunod ka naman isute ang garlic. So, saute naman natin ang garlic. So, nagtira ako ng bawang para naman sa aking bagoong. So, magluluto tayo ng bagoong para sa kare-kare, hindi para sa papaitan. Saktang ko kayo. Ang papaitan, walang bagoong. Sa kayo nakakita ng papaitan na may bagoong. So, guys, masarap ang papaitan ko kasi malasa to. So, syempre mga bakla, syempre pag sinabing papaitan, wow, kakaibang papaitan to. Malasa. So, matitikman nyo ang papaitan ni Enrico. Ayan. I-prepare ko lang muna ang papaitan ko. Babalikan ko kayo, okay? Buyas naman ang nilagay ko, guys. Para masarap siya. So, maghihiwa naman tayo ng sili. Ayan. Hiwain natin ang sili para medyo may konting kagat ang papaitan. Diba? Sa Philippines, alam ko may bago ngayon na binablog sila, yung tumbong. Kumakain ba kayo ng tumbong? So, yung tumbong, yun yata yung tumbong ng baboy, hindi ko alam, or baka, no? Masarap din yun yung tumbong. Try din nyo yung mga mga bakla, ang tumbong. Masarap ang tumbong, lalo na pag masarap ang sabaw nun. Ay, yun yung binablog nila sa sa somewhere in Tondo yata yon. Para rin siyang papaitan, pero meron yata siyang yung roasted garlic. Kasi nakikita ko sa mga vlog nila, no, masarap daw yun yung tumbong. Ayan. So syempre mga bakla, kailangan matikman ng tumbong. Para at least kahit paano, next time may magtanong, ano ba yung tumbong? Masarap ba yun? Kasi nakita ko sa vlog nila, may nakita ko nag-vlog nun. Sarap daw ng tumbong, parang daw yung sarsyado ba yun? O basta, gusto ko rin matry yung pag umuwi ako ng Philippines, tatry ko din yung tumbong. Masarap daw kasi, 'di ba? Ayan. So, ngayon, niluluto ko naman papaitan eh. So, for sure, magugustuhan nila din tong papaitan ko. Tapos, lagyan lang natin ng medyo konting kagat para at least kahit papano, 'di ba? Ngayon, after natin maigisan na yung mga ingredients, ilalagay na natin tong tinadtad na mga laman loob. Ayan. So, ayan yung laman loob ng papaitan. So, susutay ulit natin sila. Ayan, para lumasa. Sutay lang natin. Ayan. By the way guys, nakalimutan ko pala sa inyo sabihin, pag gumagawa ako ng papaitan, meron akong isang ayaw na halo sa papaitan eh, yung lapay ba tawag doon. Hindi ko kasi gusto yung lasa ng lapay. Mas masarap kasi sa akin, para sa akin sarili kong panlasa. Parang gusto ko sa papaitan yung bituka ng baka, tapos yung tuwalya ng baka, pwede rin pisngin ng baka, yung atay ng baka, tsaka yung libro. May libro kasi tinatawag sila. Hindi ko alam kung ano ba yun.
libro ng ano yata, yung mga Encantadia. Oh my God. Kasi may dalawang klase yan, may libro at saka tuwalya. Yung tuwalya pampaligo, yung libro habang naliligo ka, may pambasa ka, libro. Yun lang naman ang alam ko sa papaitan na may libro tsaka tuwalya. Imaginein mo, kumpleto, di ba? Wala nga lang shampoo. Pero may kumpleto siya, may libro tsaka tuwalya. So, yun yung mga gusto kong sangkap ng papaitan. Tuwalya, libro, bituka, atay. Pisngin ng baka, masarap din yun na part ng papaitan. So, yun yung mga gusto ko. Wala lang ballpen. Pero kumpleto kasi ingredients, di ba? So, ngayon, susutay natin to. Alam nyo guys, kaya natin hinahaluan ng medyo pagpapatawa ang ating pagluluto para hindi naman kayo nabuboard habang pinanonood nyo ko. So, syempre, mahirap naman yung isang oras yung vlog mo tapos wala ka man lang pagpapatawa, di ba? Parang imaginein mo, nakatulugan na nung nanonood yung vlog mo. Ikaw nagsasalita ka pa rin. Isang oras at kalahati, naka-vlog ka, tapos yung nanonood, tulog na. So, dapat, habang nagluluto tayo, haluan natin ng fun, yan, ng katatawanan para hindi naboboard yung nanonood. Kaya minsan, lumabas sa bibig ko, yun na yun. Kasi at least, napapasaya ko kayo, hindi kayo naboboard. Diyos ko, baka mamaya, isang oras tong vlog ko, tapos kayo naghihilik na pala, natutulog. Di sayang lang, di ba? Dakdak ako ng dakdak dito, tapos kayo natutulog na pala. Ngayon, hahaluan natin yan ng pampasarap, patis. Ayan. Alam mo, tayong mga Pilipino, hindi nawawalan ng mga ganitong ingredients, patis. Kasi ito ang the best. Diyos ko, sa pagluluto. Kailangan mo ng mga isang boteng patis para luwas. Charot. Huwag kayo masyado sa patis, ha? Huwag nyo damihan ang patis sa papaitan. Kasi para pwede pa kayo magdagdag ng salt. Tsaka para iwas din kidney stone, no? So, kung matabang ang papaitan ninyo, lagyan nyo na lang ng konting salt at least kahit papano may ma-adjust nyo pa siya kaysa isang boteng patis tapos hindi nyo na ma-adjust kasi maalat na. Ayun, charot-charot lang isang bote. Huwag kayo naniniwala sa mga pinagsasabi ko. Hindi po totoo isang boteng patis ang inilalagay sa papaitan. Ano lang yan, charot-charot ko lang yan ha. Pero dapat titikman nyo pa rin ang mga niluluto ninyo ha. Baka mamaya nagluluto kayo. Ang mga ilaw ng tahanan, pag nagluluto, syempre, ang mga asa-asawa ninyo, syempre, pagka nagluto kayo, kahit hindi masarap sa asawa nyo, sasabihin na asawa nyo, ang sarap naman na niluluto nyo, pero pag talikod nyo, dinuduwan. Nasusuka, charot lang. Syempre, pag masarap ka magluto, na-appreciate siya ng mga asa-asawa nyo, no? So, lalagyan natin siya ng choknat. 2 choknat para lumasa. Ayan. So, nilagyan ko ng 2 choknat, pampalasa. Tapos, mamaya ilalagay natin itong apdo ng mga bakla. Ayan, mga paborito ng mga bakla apdo. Ayan. So, haluin lang natin ang ating papaitan. Ayan. Bango na niya, ha? Ayan. So, ang ano pala, papaitan, may atay din ha. Huwag niyong kakalimutan ng atay. The best ang atay. Ayan. So, lagyan natin siya ng pepper. Laki, di ba? Sarap ganunin kasi ang laki nung hawakan kaysa yung maliit yung hawakan mo. Ang hirap iikutin. At least ito medyo malaki-laki. Madali mo ikutin, di ba? Ayan, di ba? Masarap yung maraming paminta. Pamintang durog. Diyos ko, ang daming paminta ngayon sa panahon na to. Hindi nila maamin. Diyos mio. Ayan. So, ayan na nga. So, ito ang pangalawang aking niluluto, papaitan. Ayan. So, para sumarap siya. Ayan, bigisa lang natin ng bonggang-bongga. Ayan. Bango. Diba? Masarap siya. So, guys, eto, kagabi, napakuluan na to ni Sir Joey. Nilinis niya maigi. Guys, by the way, pag maglilinis kayo ng papaitan, yung laman loob, no? Lalo na ang libro at saka ang tuwalya, ang bituka,
Ang bituka dapat binabaliktad yan. Lamasin nyo ng asin, lahat. Libro tsaka yung tuwalya, lamasin nyo ng asin para mawala ang lansa. Tapos, ibabad nyo yung bituka sa suka. Sa suka para hindi mangamoy. Kasi, di ba may amoy yan? So, para mawala, no? Babad nyo sa suka, lamasin nyo ng asin. Tapos, pag pinakuluan nyo siya, pwede nyo siya actually lagyan siya ng suka habang pinakukuluan nyo sa pressure cooker para at least nawawala yung lansa. Lagyan nyo na siya ng laurel leaf, lagyan nyo na siya ng cloves of garlic, ginger, no? Aside from the sustain nyo, lagyan siya para mas malasa. So, at least, pag tapos yung pakuluan, huwag nyo na isama yung pinagpakulan na may vinegar, ha? Tatapon nyo yon. Ang titira nyo na, syempre yung laman loob, hiwa-hiwain nyo na ng maliliit. So, maglalagay na lang kayo ng choknat, tapos lagyan nyo siya ng nawasa. Syempre, the best ang choknat tsaka nawasa. Yan. So, bubuhos na natin ang pinakuloang nawasa, guys. Ayan. Masarap sa papaitan ang maraming sabaw. Ayan. So, syempre, the best pa rin ang maraming sabaw sa papaitan. Ayan. Mas malasa siya pagka maraming sabaw. So, wait lang guys ha. I'm back guys. So, ito, tapos na yung papaitan ko. So, okay na siya. Ayan ang papaitan ko. So, ito na siya. Ito ang papaitan. Tikman natin ha. Ayan, sarap! Oh, grabe Ang pait. Pero masarap siya. Hinaluan ko siya ng sinigang mix para maghalo yung pait at konting asim kasi wala akong lemon at saka kalamansi. So, sinigang mix na lang. Anyway guys, nakaluto ako ng dalawang putahing araw na to, kare-kare at saka itong papaitan. Thank you for watching guys. Please share, subscribe sa aming YouTube channel ni Anton. Salamat ng marami sa panonood ninyo, sa support ninyo, at salamat sa panonood. See you again guys for our next vlog. Bye!